niromanticize natin, pinaganda natin ng husto yung retirement. Mag-work ka ng 30-35 years kasi ang goal, balang araw wala kang trabaho, mag-i-enjoy ka na lang. Hindi totoo yun. Hindi po yan nangyayari. Yung ating retirement, pinaganda, pero ang todo nun, they do not deliver. Bakit hindi nagdi-deliver ang ating retirement? Because from the very beginning, that's not God's idea. Gawa-gawa lang ng tao yan. From the very beginning, hindi tayo dinesign ng Lord na mag-retire. Dinesign tayo ni Lord na mag-work habang buhay. And work is not a burden. Work is not a curse. It's a blessing. Sabi ko anong ginagawa ko ngayon, kahit hindi ako sahuran, gagawin pa rin ang gagawin ko. Nag-get siya po ako mga kapatid? Because I love my work. At wala akong planong mag-retire. Amen? Amen po mga kapatid. Pag ako'y 90, 95 years old or 95 and a half, amen po mga kapatid. Yung ginagawa ko ngayon, gagawin ko pa rin. O nagka-counsel ako, magka-counsel pa rin ako. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Malamang po next year, kasi by November or December, ay babalikan po natin yung medical dental mission doon sa Burgos, La Union. Meron tayong church planting as an association po doon. And malamang next year na po natin balikan yung saklit, no? And siguro by next year, we will be doing 3 or 4 missions once a year, no? Pwede ba yun? Okay? I-sponsor na lang ng home office. Hindi ka de. Yun po, no? So, thank you din po, thank you din Nessa sa sharing, no? Powerful yung sharing. Palakpan natin si Lord sa buhay ni Nessa, no? Ang nakita ko po doong takeaway, pinaka-main takeaway, pag wala tayong pera, lapit lang tayo kay Daryl. No, maraming pera si Daryl, no? Anyway, thank you Nessa for a powerful sharing, no? Si Roxanne, hindi mo nabutan yung kanta ni hindi mo nabutan yung kanta ni Brian. Ang lamig pala ng boses ni Brian, grabe, tindi, no? Tindi. No, so sabi ko kaya pala na in love si Roxanne. Kaya pala pusong dalisay. Yes. Ano pa ba? Ngayong Sunday na ito, pagigihan niyo po yung inyong inuupuan. Kasi last nyo na pong upuan yan. Next Sunday po, pupunta na po tayo ng City Travel Hotel. Doon na po tayo magsa-service. Yan, sige po, palapalan natin si Lord, no? Salamat sa inyong mga pananalangin, no? Dahil sa inyong pananalangin, ating pananalangin, biniksan po ng Lord ng opportunity na makapunta po tayo doon. Alam niyo naman po siguro na pag ganun ay mahal, ganun po talaga, no? Actually, nasabi ko po sa ating mga leaders, wala po tayong pera, no? Kasi yung ating pera, ininvest po natin sa lupa doon sa nangalisan sa ating prayer mountain, no? Bumili pa tayo doon 50% at kinukompleto po natin yung another 50%, makukomplete naman na. So, ibig sabihin, technically speaking, wala po talagang pera, no? Kaya, tayong lahat sasacrifice para doon. Amen po, mga kapatid. Sabi ko po sa ating mga leaders sa home office, huwag muna kayong kumain. Amen. Huwag muna silang kakain for the next 3 months. So, malamang po, initial po, we'll be doing that until August. 1 month po nating harvest doon. Pero malamang po this week ay babalikan ko po para sabihin na at least 3 months po tayo doon. And tinataya ko po na siguro after 3 months, we'll be able to have another service. Kasi dati rin po, nakatatlong service na tayo doon sa Plaza Theater, no? So gusto pong ibalik po doon yung ating mga services. And dahil nga po madaling puntahan, sa tingin ko mas madali po nating madala yung ating po mga guest at mga kaanak. Tama po ba yun mga kapatid? Siguro alam niyo po yung alam niyo po yung Shakey's, and then anong sunod doon? Burnham Suites. And then after that, yun po yung Travel Hotel if I'm not mistaken, no? So lang po siya, in front lang po siya ng Burnham, Nakikita ko ang magiging problem po natin doon ay yung ating kids zone. So may naisip na po akong solusyon. Ang kids zone, papuntahin po doon sa lake. Are you with me?
Habang nagsiservice po tayo, mga bata po naliligo doon. Naliligo doon sa lake. Pagkatapos natin, tapos na rin po silang maligo. No? Hindi po, hindi. Meron pong bisikletahan po doon. No? Yung bicycle, ano tawag doon? Anan? Yeah, Children's Park, meron po doon. Thank you, bro. And nakikita ko po na doon at malaki po yung space. So gagamitin po natin yon para sa purpose ng Lord. We will be starting our service at 10:30 instead of 10. Para sa ganun, to give room para sa ating preparation po doon. And malamang mga kalalakihan po natin at mga kababaihan, pati kayo kasama ha. Amen. Maghahakot po ulit tayo. Amen, mga kapatid. Alala niyo po yung ating Plaza Theater Days at saka yung panahon natin sa Kuyisan, no? 4th floor po yun. Grabe, naakyat to. So hindi na kaya, kulang yung mga lalaki mag-akyat. Pati na po yung mga babae nakikiakyat. Amen po mga kapatid. Habang naka-high heels. Alala ko po si Jeriel yun. Madalas bumubuhat sila ng worship team. Tama po ba mga kapatid? Kaya si Jeriel naging engineer dahil sa kakabuhat ng mga... Alam mo yun, Jeriel? Yung mga gitara, binubuhat po nila, ganyan, mga speakers. So gawin po natin ulit yun kasi masarap magbuhat. Para kay Lord. Amen? Sige po, palang patayan. Salamat sa inyong pananalangin. Thank you sa inyong faithful na pagbibigay para kay Lord. Pwede bang tumayo tayong lahat? Pastor, anong gagawin natin? Bakit nakatayo? Wala lang. Amen. Kanina pa kayo nakaupo. No? So stretch muna tayo mga kapatid. Stretch muna tayo. Yan. High-fivean po natin ang 3 katao sa left at 4 katao sa right and 2 katao sa likod. Sabi niyo po sa kanya, I'm so happy to see you today. Okay, let's pray together. Father, we thank you, Lord, for the blessings that you have given us, oh God. Thank you, Lord, for causing us to pray and to humble ourselves before the Lord and seek your face. Sapagkat alam po namin that, Lord, that you have wonderful things in store para sa inyo pong mga anak. Thank you, Lord, for the opportunity to help other churches sa iba pong lugar. Salamat po, Panginoon, sa mga leaders who have conceived the idea of going sa Saklit Mission, Panginoon, to help their church, to help the churches there, and Lord, to reach out sa mga families po namin doon at relatives doon. Salamat, Lord, sa mga tao at leaders na ginamit niyo po doon. Ang aming panalangin ay kung papaano kami, Lord, nabibless dito sa aming buhay. Gusto din po namin itong i-share itong blessing. Blessing ng kaligtasan, blessing, Lord, ng spiritual growth and maturity sa ibang mga tao, Lord, para sila din po, Panginoon, ma-enjoy po nila ang kanilang maturity in Christ. At dalangin po namin, Lord, ang mga churches will continue, Lord, to grow because lahat po ng evangelical churches, Panginoon, ay inyong katawan. Kinamatyan niyo po kaming lahat. Gusto niyo po, Panginoon, lumago ang lahat at mag-penetrate in every nook and cranny, Panginoon, of every soul, Panginoon, that will be won for Jesus and for eternity's sake. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyo pong patnubay sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po kami mightily, Panginoon, and fully for the rest of our lives, Panginoon, to make an impact for eternity, Lord God. At dalangin po namin, Lord, that more families will be transformed, more souls will be won for you, Panginoon. Especially, Lord, sa forthcoming harvest, Panginoon, simula po sa next Friday doon po sa Joaquin Smith. Salamat po sa aming mga leaders, Lord, sa kanang pagtsatsaga doon, pagpunta, Panginoon, sa mga classrooms, pagtuturo, Panginoon, pagpe-penetrate ng mga campuses, Panginoon. I-honor niyo po, Lord, ang amin at kanilang faith, Panginoon. And as a result of that, we will be holding the fusion next July 18 po doon sa Joaquin Smith. Dalangin po namin, Lord, maraming estudyante kikilala sa inyo. Alam po namin ngayon sa mga campuses, maraming estudyante, Lord, nagpapakamatay sapagkat wala po silang nakikitang hope sa kanilang buhay. But Lord, gamitin niyo po yung fusion na yun, Lord. Mag-introduce sa kanila ng hope regardless ng kanilang family situation, regardless ng kanilang finances, there is hope in Jesus, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, kikilalin po nila si Jesus, i-welcome po nila sa kanilang buhay, and their lives will be transformed, Panginoon. Higit sa lahat, magamit ang kanilang buhay, Panginoon, to also transform the lives of other people. Salamat, Lord, sa aming mga masisipag na leaders. Salamat, Lord, sa kanilang pagtsatsaga. Yung karamihan sa kanila, estudyante pa lang, pumupunta rin ng ibang campuses. Hindi lang para i-win ang kanilang campuses, Panginoon, but yung ibang campuses, Lord God, dahil po sa kanilang passion na makita ang maraming kaluluwa makakilala sa inyo, Lord. We pray for a city that the city will be transformed for you. And Lord, sa new location na binigay niyo po, Lord, we are grateful sa inyo pong leadership, God, Holy Spirit, sa aming buhay. At dalangin po namin, Lord, ma-maximize po namin ang place na yon beginning Sunday, Lord God. Dalhin niyo kami ng
at least for the next 3 to 6 months doon. And we'll be able, Lord, to fill that place, Panginoon, with souls, hungry souls for you, Lord, discipled believers, Panginoon, para kami mag-reach out to other people as well. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito. Continue, Lord, to speak to us, God, personally, and as a church, God, Holy Spirit, and we pray that at the end of this service, your purpose will be fulfilled and your honor, Lord God, will be given back to you, Lord, because you alone deserve all the glory and praise and honor. Thank you, Lord, for the privilege of worship, and even, Lord, for the privilege of listening to your word. God, we want you to know that we love you so much. And it's really our joy and our privilege to serve you and to worship you, Lord, in spirit and truth. Speak, Lord, because your people are ready to listen. We honor you, Lord, and we love you. For this we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. Makakaupo na po tayo. Last week, nag-share po ako, karami pong weeks po yon about sa finances. But today, I'll be focusing po about sa work. Sabi natin, work. Ang tatay ko po ay pastor. 10 po kami magkakapatid, sabagat bawog ang nanay ko. Ang pinakamatindi na, para sa akin na sa mind ko, pinakamatinding regalo ng Lord na binigay ng tatay ko sa akin at sa amin ay yung pinakilala niya kami kay Jesucristo. Amen po mga kapatid. Inintroduce niya po sa amin si Jesus Christ, at para sa aking mind, yun po yung pinaka-importanting regalo na binigay niya po sa akin at saka sa amin. Siguro po ang pangalawang importanteng regalo ng tatay ko sa amin, or especially sa akin, ay yung tinuruan niya kaming magtrabaho. Tinuruan niya kami magtrabaho. Bata pa lang ako. Every week po kasi ang tatay ko nagtatrabaho po sa malayong lugar. Sa city po siya nagtatrabaho. Umuwi po siya ng weekends sa amin, From Monday to Friday, nagtatrabaho po siya sa Ministry of Education, Culture and Sports. Tatrabaho po siya sa DepEd kung sa atin ngayon dito. So pagkatapos niya po doon, uwi po siya ng Saturday, magtuturo po siya sa masteral degree student sa isang university school. And then uwi po siya, Sabado po siya ng gabi umuwi sa amin. And hindi po namin siya makausap pag Saturday sapagkat nagpe-prepare na po siya ng kanyang preaching for the Sunday. So Sunday po punta sa church, magpe-preach po siya. And Sunday po, gagawa po siya ng assignment na ibibigay sa aming lahat. So kaming 10, meron pong assignment. Okay, so nakalagay doon yung kuya namin, Kuya Larry, ito yung gagawin mo. Maglinis ka ng coconut, 30 coconuts ang lilinisin. So meron po siguro pong mga 6+ hectares ang tatay ko, punong-puno po ng lupa na yon ng mga coconuts. So dahil nga punong-puno na coconut area, forested area yung aming lugar, so mahirap po linisin. So ang kuya ko, 30 yung coconuts, yung isang kuya ko ay 25. Ako po yung pangatlo sa lalaki, pang-anim po sa lahat, pero pangatlong lalaki. So ako po ay 20, ganyan. So yung kapatid ko 15, yung iba naman 10, yung iba 5. Basta lahat kami po may assignments. Are you with me? And Saturday po ng gabi, unang-unang puntahan ng tatay ko pagdating sa amin, hindi kung mayroong pagkain sa refrigerator, walang pagkain, wala kaming refrigerator. Are you with me? Are you with me? Hindi po namin alam kung anong refrigerator, pero wala kaming refrigerator. Ang una-unang niyang puntahan, yung kanyang inassign sa amin. So sabi ang instruction, so yung 20 kong assignment, 20 coconuts na lilinisin, dapat isang dipa. Ibig sabihin, nalinisan yung isang dipa paikot. So yun po talaga. So minimeasure ko naman talaga. Ang problema ko po, yung dipa ko mas maliit kaysa sa dipa ng tatay ko. So lagi po akong napapagalitan, lagi po kaming napapagalitan. Parang wala yatang week na hindi kami napapagalitan. So nung unang panahon na yun, nagagalit ako sa tatay ko, namumuo po yung rebellion sa akin. Sabi ko, lagi na lang kaming pinahihirapan ng tatay ko. Lalaki din ako balang araw. Lalabanan kita. Are you with me po? Are you with me po mga kapatid? So anyway po mga kapatid, so isa po yun sa reason, nagrebelde po ako. Alam niyo na po yung story ko, Naging drug addict po ako, nag-leader ng gang, part ng aking pagrebelde sa aking mga magulang, lalo sa tatay. But, nabago ako ng Lord. Pero sa ngayon po, napag-isip-isip ko, napagtanto ko po na isang sa matinding blessing na binigay, pinagkaloob ng tatay ko sa akin, ay yung blessing of work. Are you with me? Are you with me? Nakikita po natin ang new generation, especially today. Nakikita po natin na wala silang work habits. Para sa kanila, automatic yung success. Para sa kanila, pag nagtrabaho, dapat manager ka agad. Pag ganyan ang ating mindset, hindi po tayo magtatagumpay ng matagalan. Are you with me?
Are you with me? Work is a blessing. Sabi natin, blessing. Kaya today, ang topic ko po is work as part of our worship and service to God. Ano po ang title? Work as worship and service to God. So let's go quickly, no? Sa ating pong points, meron pong 4. Work as service to God. By the way, nung unang panahon, nung bago po akong pastor dito sa church, meron po kaming nakalagay doon ni Ma'am Karen. Maalala niyo yun, Ma'am Karen? Nandun po sa lalabas kayo ng church. Meron po pagpasok nyo, nakalagay doon, enter to worship. Ano yung sunod, Ma'am Karen? Yun, tandang-tanda pa ni Ma'am Karen. Enter to worship, depart to serve. Ano po ulit yun? Enter to worship, depart to serve. So lagi po ganon, ang worship and paglilingkod, magkasama dapat. Hindi pwedeng nag-worship ka lang. Hindi pwede. Nag-worship ka kay Lord, dapat magsaserve ka kay Lord pagkatapos mong mag-worship. Magkasama dapat yon. Sabi mo sa katabi mo, kasama yon. Okay, so work as worship and service to God. Number 1 point po tayo, mga kapatid. So work as part of our worship and service to God. Number 1. Basahin natin kahit wala pa. God is the creator and we are His co-creator, no? Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Sabi ni Lord, the Father, Son, and the Holy Spirit, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit were talking to one another. And sabi po nila, God said, let us. Sabi natin, let us. Okay. Ibig sabihin po, us, referring to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlo po sila. Kaya sabi nila, let us. Nag-decide sila, let us make man in our image. Nung unang panahon, nung naglikha si Lord ng mga hayop o kaya kahayupan, naglikha ng ibon, ching! Sabi natin, ching! May ibon ng maya. Tama po ba, mga kapatid? Nung naglikha ng ipis, may ipis na, no? Inipan lang, may ipis na. Okay? Naglikha ng buwaya, nilikha na kaagad. Pero nung tao na ang nilikha, teka lang, sabi niya ganoon, wag lang tayong mag-create ng basta-basta. Sabi niya, likhain po natin yung tao according sa ating imahin. Kaya tayo lang po ang nilikha ng Diyos according sa kanyang image. Are you with me? Therefore, we are precious. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are special. So hindi mo pwedeng sabihin, ang pangit ko. Hindi ka, walang nilikha si Lord na pangit. Tama po? Tama? So walang pangit na nilikha si Lord. Lahat tayo maganda, lahat tayo gwapo. Amen. Tama po, mga kapatid. Kaya okay lang manligaw kahit 45 years old. Tama? Bakit si Kuya Dino? Yan bro, ang confidence. Yan, tama? Are you with me? Dapat hindi nagmamadali mag-asawa. Amen. Tama? Okay, because we are created in the image of God. Sabi, let us make man in our image and in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and birds of the air, over the livestock, and over the earth, and over all creatures that move along the ground. So nilikha tayo sa image ni Lord. Alam niyo po, sa Genesis especially, ang imahin ng Diyos, hindi God is love. Ang imahin ng God, hindi God is righteous. Hindi God is faithful. Ang pinakaunang imahin, characteristic ng Diyos na makita po natin sa Genesis is that God is the creator. Sabi natin, creator. Lakasan natin, creator. And I want you to really focus on that. No? I want us to focus on that God is the creator. Siya ang gumawa. God created all things. Wala dating mundo, nagkaroon ng mundo sapagkat nilikha niya. Walang dating dagat, nagkaroon ng dagat sapagkat nilikha niya. Ibig sabihin po, ang Diyos, He created something out of nothing. Sabihin natin, something out of nothing. So ganun po si Lord. He created something out of nothing. Okay? Sa school, usong-uso po yung evolution, na ang tsuri ng evolution nung unang panahon daw, may gahibla na buhok, at yung buhok lumaki, lumaki, hanggang sa nagiging ipis, yung ipis lumaki ng konti, naging daga. Parang hindi hanggang sa nagiging mammals, yung mammals nagiging tao. No? Ang tawag nila evolution. We don't believe in evolution. Ang evolution is just a theory. Sabi natin theory. Sa atin po ay haka-haka. No? Sa atin, hindi po haka-haka. Nakalagay sa Bible kung paano nilikha ng Diyos tayo at ang buong sanlibutan. Malinaw po ba, mga kapatid?
So hindi po ito haka-haka. Merong evidence. Sabi mo sa katabi mo, may evidence. So God is the creator. Ang isang importante characters ng Lord sa Genesis, God creator. And then tayo po is His co-creator. Ano po tayo? Co-creator. So kinreate ni Lord something out of nothing. Tayo naman, He asked us to create something out of something. Siya, He created something out of nothing. Tayo, He created us to create. We create something out of something. No? Si Adam, sabi niya kay Adam, mamaya doon sa Genesis chapter 2, sabi niya, ganito ang gagawin mo, pamahalaan mo yung aking nilikha, ikaw magpangalan sa mga hayop, kung anong pangalan nila, yun na yung pangalan nila. Pag tinawag mo yung elepante, elepante na ang kanyang pangalan. Pag tinawag mong daga, daga na ang pangalan. Pag tinawag mong rhinoceros, yun na yung pangalan. So ibig sabihin, si Lord nag-create ng something out of nothing, pero inutusan niyang tao to create something out of something. Tama po? Walang pangalan yung elepante, nilagyan ng pangalan ni Abraham, ni Adam. So may pangalan na ang elepante. Malinaw po ba yun mga kapatid? God is creator and we are His co-creator. Ibig sabihin, isa sa gift na binigay sa atin, Lord, mula pa nung una, is that we create something. Sabi natin, we create something. Ano ang translation yan? Ang translation nun sa work natin, pag tayo ay nagtatrabaho, we create something out of something. Tama po ba? So kunyari, kung may secretary sa office, so sasabihin ko sa kanya, ganitong gagawin mo, i-file mo, kabisaduhin mo yung files, ganitong gagawin mo, tatawagan mo itong tao, i-follow up mo itong tao, ilalagyan mo ito ng files. Ibig sabihin yung secretary niyon, she was creating something out of something. Tama po ba? Malinaw? So pag nagtatrabaho tayo, karpentero kunyari, nagkakarpentero tayo ng bahay, gagamitin po natin yung mga kahoy, gagamitin po natin yung mga pakos pala kasi plural, tama? Gagamitin natin yung mga pako, yung lagare. Gagamitin pa natin yon to build a house. Ibig sabihin, while God created the trees, we co-created the house from the trees. Palinaw po ba yun mga kapatid? Are you with me? Okay, punta tayo sa second point. Pangalawang point natin. Work, basahin natin, 1, 2, 3, go. Work is a normal part of life in the Garden of Eden. Sabi natin, Garden of Eden. Lakasan natin, Garden of Eden. Ibig sabihin po, ang work from the very beginning is normal siyang bahagi ng buhay ng tao. Yung iba kasi ganito po, kung bakit ko ni-emphasize yan, kasi ang iba, pananaw nila sa work, mabigat. Ang pananaw nila sa work, curse. Sabi natin, curse. Pag binasa niyo po yung Bible, nag-create si Lord, Genesis 1 and 2. Kailan nagkaasala ang tao? Genesis chapter 3. Tama po? Tama po. Okay, so balikan po natin ang Genesis chapter 2, verse 15 to 17. No? Ibig sabihin, wala pa itong curse. The Lord God took the man. He was referring to Adam. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Ano daw po? Come on, read with me. To work it. Mabilis po, 15, nasa 15 pa lang ako. To work it and take care of it. So malinaw po, kung bakit niya nilikha ng tao, nilagay sa garden. Tama po ba mga kapatid? Hindi niya nilagay sa factory. Are you with me? Nilagay niya sa garden because the garden would sustain yung kanyang pangangailangan. And He would also cultivate the fruit trees in the garden. Ibig sabihin, sa kanyang pagtatrabaho sa garden, matutugunan yung kanyang pangangailangan at may responsibilidad din siya sa garden. Yun po yung nature ng work. Nilagay tayo ni Lord sa ating trabaho para sa ganon pangalagaan kung anong trabaho natin at yung trabaho natin magsusustain din sa atin pong pangangailangan. Malinaw po ba mga kapatid? Are you with me? Now, work is a normal part of life in the Garden of Eden. Now, verse 16. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Verse 17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Sabi natin, die. Ibig sabihin, ang point dito is that from the very beginning na buhay sa garden, man was to cultivate, to work. Sabi natin, work.
normal ang pagtatrabaho ng tao nang doon sa garden. Ulitin ko po emphasize ko ito. Kailan nagkasala ang tao? Genesis chapter 3. At kailan nagkaroon ng curse yung lupa? Genesis chapter 3 and Genesis chapter 4. Pero ito, Genesis chapter 2 pa lang. Ibig sabihin, bago pa nagkasala ang tao, meron na siyang work. And ang work is a blessing. Are you with me? Malinaw? Okay, natuturo ko po sa atin sa mga previous preaching ko na dapat ang tingin natin sa work is healthy. Hindi tayo dapat pumupunta sa trabaho tapos nagmamadali kang umuwi, manonood ka ng television for 3 hours and 4 hours. Di ba? Ang lalaki, ganyan, hirap ng trabaho, no? Pagod na pagod. No? Mrs., bakit? Ang timpla kape, kuna na nga. Okay, so paglilingkuran siya, 2 hours siya doon. Alam mo ba mga kapatid, mukhang something is wrong sa picture na yan. Ibig sabihin, pag ikaw nagtatrabaho, for the sake lang kinikita mo, hindi mo ini-enjoy yan, something is wrong. Tama po ba mga kapatid? Dapat ang work ay part ng ating make-up, natural part ng ating make-up. Ibig sabihin, ang work na ating pipiliin ay work na nai-enjoy din po natin. Are you with me? Are you with me? Tama? Work na nai-enjoy natin. At pag ang work ay nai-enjoy po natin, hindi po tingin natin ay curse sa trabaho. Ang tingin natin sa work, blessing. Yung nagmamadali kang pumunta sa work, yung nag-i-enjoy ka pumunta sa work, dapat ganyan ang mindset. Pag hindi ganyan ang mindset mo, something is wrong doon sa picture ng iyong work. Siguro at first, may bago kang work, hindi mo agad may enjoy yan, pero dapat habang tumatagal, may enjoy mo yung work mo more and more. Sabi natin, more and more. Nasabi ko po sa atin, yung doon sa likod po, nandiyo po yung aking office. Maraming books po doon, lagi po ako nagbabasa. Sa bahay po, hindi ko kinakailangan maglagay ng office, pero naglagay pa rin ako ng office. At lagi ko pong kinakwento, pagising ko pa lang, yun po yung first na akin pong pinupuntahan. Doon po ako nagsusulat, doon po ako nagbabasa. So ibig sabihin, ang pagtatrabaho ko, pagbabasa, it's not work for me. It's an enjoyment for me. Are you with me? Are you with me? So dapat ganun ang tingin natin sa work. Dapat ang work natin is a place of enjoyment. Place na kung saan ang gifts mo and talents mo nagagamit, nako-cultivate to bless other people, to add value to other people. Are you with me? Are you with me? Ang ating educational system is not the right determining factor kung saan tayo mag-work. Kunyari, nag-aaral ka, ang kinuha mo ay nursing. Sa amin sa Bisaya, ang tawag doon ay naris. Ano pong tawag? Ay, naris, gayam ti. Rada kay. Naris pala yung anak mo, no? So, dahil nursing ka, ibig sabihin mag-aalaga ka ng may sakit. Ang problema, yung iba nagna-nursing, wala silang passion na mag-alaga sa may sakit. Tama po? Tama po? Ngayon, pipilitin niyang mag-alaga kasi nga, kahit hindi niya gusto, pipilitin niya kasi yun ang kanyang tinapos. Hindi. Dapat from the very beginning, bago ka kumuha ng kurso, dapat alamin mo na ang iyong passion. Are you with me? At kukuha ka ng kurso at karir balang araw that is in line with your passion. Malinaw po ba yun mga kapatid? At pag ang karir mo, trabaho mo is in line with your passion, ang tingin mo sa trabaho, hindi work, hindi kabigatan. Ang tingin mo sa work, joy and privilege and enjoyment. Tama po ba mga kapatid? Amen? Alam mo po, kahit hindi ako sahuran ngayon, sinasahuran na po ako, no? Of course, malaki, no? Kahit hindi naman ako sahuran, ganun pa rin ang gagawin ko. Dati rin natin, 300 pesos lang yung sahod ko sa pagpapastor Tama, kaya ang kinakain ko, magi sa umaga. Amen, mga kapatid? Amen? Magi sa tanghali. Siyempre, iba naman sa gabi, no? Nisin ramen naman sa gabi. Pareho lang. Are you with me, mga kapatid? Amen? Tama? So pinagigihan ko, nung una okay lang yan, no? Alam ko namang, walang nutrition sa katawan ko. Pinagigihan ko kasi alam ko, doon ako tinawag ng Diyos. Doon ang aking linya. Are you with me? Ganon naman po sa atin. Wala tayong nagsisimula na nagtatagumpay kagad. Simula okay lang na maliit. Are you with me? Pero pag-iigihan mo, at kung bakit mo pag-iigihan, because that's in line with your passion. Sabi natin, passion. Kung ikaw nagtatrabaho ngayon at hindi in line sa passion mo, huwag ka muna mag-resign. Manatili ka rin sa work pero mag-transition ka. I-prepare mo ang sarili mo para mapunta ka dun sa work that is in line with your passion. Malinaw po ba yun mga kapatid? Are you following? Okay, so another thing na gusto kong emphasize, ang retirement. Sabi natin retirement. Retirement is a modern idea. Ano po ulit yun?
retirement is a modern idea. Nakakita kayo sa Bible na nagre-retire ang tao? Si Abraham retired from his work. Wala kang makita. Si Moses retired. Ay, wala kang makita. Si Joshua, wala rin mga kapatid. Tumatanda sila. Ang laging description ng Bible habang sila tumatanda, they are full of age. Ibig sabihin mo, full of years. Tumatanda sila and then they pinikit nilang mata and they're no more. And they're gone. Namatay na sila. Pero until they die, they were working according to their calling and according to their passion. Malinaw? Okay. Modern idea yung retirement. So, niromanticize ng tao yung retirement. Parang ganito, habang bata ka pa lang, mag-work ka, mag-ipon, kuhanin mo yung trabaho na malaki ang sahod para makapag-ipon ka so that at 55 years old, at 50 years old, at 45 years old, you will retire and then you go to Bahamas for travel. Sabi natin, travel. Travel and leisure. Let's be real, mga kapatid. Pakita po natin kung anong katotohanan nun. Ngayon, pag nagtatrabaho ka sa SSS office, kunyari, 10% ng sahod mo pumupunta sa SSS at sa Pag-ibig at saka sa love. Tama po ba mga kapatid? Di ba ang English ng Pag-ibig, love? Hindi. Pumupunta siya doon kasi thinking that someday you will retire and you will receive pension from the government. Sabi natin pension. Okay, so ngayon, ang kinukuha sa'yo, 10%, 12%, 15% sa tingin mo, parang malaki. Sa ngayon, sa rate na ikaw nagtatrabaho, parang malaki. Are you with me? Are you with me? Okay, 40, 50 years from now, nandun ka na, naka-retire. At pansinin nyo to ha, pansinin nyo. Gusto ko talaga ipapansin to. Pansinin nyo po yung mga nagre-retire. Nung una, malaki ang kanilang contribution. Tama? Tama po. Nung sila ay nagtatrabaho, nung sila ay nag-retire at 60 years old, 65 years old, 55 years old, anong reklamo nila? Ang kanilang pension sa SSS, sa Pag-ibig, hindi sapat. Meron kayong nakita na may mga edad na nag-retire, pension, sapat, nagtatravel lang sila abroad, nandun sa Bahamas. Tama? Nagtatravel sa OS, walang ganyan. Ang karamihan, meron naman po mga kapatid, ibig sabihin yung iba kasi may mga business, no? Pero ang karamihan na nagre-rely sa kanilang pension, hindi nila mapagkasya. Oh, parang hindi yata kayo nag-i-amen. Tama, mali? Tama yan mga kapatid, tama yan. Niromanticize natin, pinaganda natin ang husto yung retirement. Mag-work ka ng 30, 35 years kasi ang goal, balang araw wala kang trabaho, mag-i-enjoy ka na lang. Hindi totoo yun. Hindi po yan nangyayari. Alam mo kung anong nangyayari? At 65 years old, yung tao, kinakailangan niya mag-part-time work, aalagaan si apo. Are you with me? Are you with me? Tama? Kasi kung magre-rely siya sa kanyang retirement benefits, hindi sapat sa kanyang pangangailangan. And during that time, nung siya ay 65 years old, 70 years old, 75 years old, mas marami na siyang sakit sa katawan. Tama, mali? Tama. So, hindi lang pagkain ang kanyang asikasuhin, gamots, plural. Are you with me? Plain to say, yung ating retirement, pinaganda, pero ang todo nun, they do not deliver. Malinaw? Malinaw po. So ang tanong, bakit hindi nagdi-deliver ang ating retirement? Because from the very beginning, that's not God's idea. Gawa-gawa lang ng tao yan. From the very beginning, hindi tayo dinesign ng Lord na mag-retire. Dinesign tayo ni Lord na mag-work habang buhay. And work is not a burden. Work is not a curse. It's a blessing. Sabi ko anong ginagawa ko ngayon, kahit hindi ako sahuran, gagawin pa rin ang gagawin ko. Nag-get siya po ako mga kapatid? Because I love my work. At wala akong planong mag-retire. Amen? Amen po mga kapatid. Pag ako'y 90, 95 years old or 95 and a half, amen po mga kapatid.
Yung ginagawa ko ngayon, gagawin ko pa rin. O nagka-counsel ako, magka-counsel pa rin ako. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Tama? Tatanungin ko pa rin si Maita sa PID. Maita, kumusta na ang love life ng apo mo? By that time, si Maita, puti na yung buhok. Kulubot na yung mukha. Tama po ba mga kapatid? Kung siya ngayon, ilang pounds ka Maita ngayon? Ilang kilos mo? Ilang pounds? 50? 57. No? By that time, 97 na. Imagine nyo si Maita, 97 kilograms. Yan. Are you following po mga kapatid? Are you following? So kung tingin po natin, magtatrabaho, magraraklak para makapag-retire, gusto ko pong basagin po yung mindset natin ganyan. From the very beginning, that's not God's idea. And if that is not God's idea, you cannot trust na yung idea na yun magdadala sa iyo ng long-term success. It will not. Lahat ng kinreate na Lord are meant to succeed. Ano pong lahat ng kinreate na Lord? Are meant to succeed. Ang lahat ng hindi kinreate na Lord are not meant to succeed. Are you following? Kung hindi si Lord ang may idea ng retirement, ibig sabihin, kaya nga nagkakaproblema ang retirement because in the very beginning, that's not God's idea. Are you following? Amen? So, iset natin yung mind na ngayon, habang bata pa kayo, excited ako sa inyong future. I-reset nyo sa inyong mind, ano ang work ko, ano ang aking passion. At punta kayo doon sa passion ninyo. Kung ngayon ay hindi pa passion ang inyong trabaho, sige lang, gawin nyo kasi may sahod kayo doon. Pero magta-transition kayo doon sa area ng inyong passion. Malinaw po ba yan mga kapatid? Are you with me? Okay. Alam niyo po, pag nag-work kayo sa area ng inyong passion, ang pakiramdam nyo sa work, hindi work. Ang pakiramdam nyo is play. Are you with me? Of course, may element na napapagod ka. Of course, mag-exert ka ng effort. Of course, mag-i-improve ka. Pero generally, ang feeling ay hindi burden. Ang feeling is fulfilling. Are you with me? Are you with me? Okay, number 3 tayo. Ano yung number 1 kanina? God is the creator, we are His co-creator. Number 2, ano po? Work is a normal part of life in the Garden of Eden. Dapat po ang work, normal dapat. So wag nating isipin balang araw, okay, 65, magre-retire. Kung meron ka mang benepisyo ng retirement, go ahead and retire, pero dapat sa mind mo, lang retirement. Are you with me? Are you with me? Tama? Nakita niyo po siguro yung example natin dito ng ating pong mga older ng konti, no, ng mga ate, ng mga nanay. Huwag nating tawaging lola. Are you with me? Are you with me? Malaking kasalanan yan. Amen. Okay, so huwag niyong tawaging lola si Ma'am Karen ha. Ang tawag lang dapat tita. Amen, mga kapatid. Amen. Mas maganda kung ate lang. Amen, mga kapatid. Amen. Ganyan. So yun po mga kapatid, no? Kung magre-retire ka man balang araw kasi nakahulog ka na whatever, dapat tuloy-tuloy. Nabanggit ko na po yung nabanggit ko yung research sa Amerika. Pinag-aralan po nila yung 60 to 65 years old na nag-retire. Mga nag-retire ng 60 hanggang 65. Pinag-aralan nila. Pinag-aralan na kailang nag-retire, 60 years old. 3 years later, binalikan yung pag-aaral. In 3 years time, napagtanto nila na yung 60 years old na dating CEO ng isang kumpanya, malaking kumpanya, malaki ng sahod, in 3 years lang namatay na. Dati-rati, ang sipag-sipag, no? Exuberant pagpunta sa trabaho, talagang passionate. Aba, nung nag-retire, 3 years lang. Tipok, patay ba? Are you with me? Are you with me? So, ang tanong nila, bakit namatay? Ay, dati ang dito, lakas-lakas. Bakit namatay in 3 years time? Because nung nag-retire, wala na siyang ginagawa. Tama? Netflix na lang ng Netflix. Wala nang exercise, hindi na kailangan. Tama po. Kain ng pizza. At inom ng cooks. At kain ng chicherya. Are you with me? Ayan, ganyan, tumaba. Hindi nang ingatan yung katawan, namatay. Bakit? Walang purpose. Nawala na yung purpose. Kamalian po ng iba yan. Dapat hindi na natin magiging kamalian. Are you with me? Are you with me? Set your hearts ng buong buhay mo. Kung 90 years kang mabubuhay, gagamitin mong lahat yan para sa Diyos.
Gusto ko yung nabasa ko one time, isang presidente ng Amerika, 90 years old, magaling na presidente, one day namatay siya sa kanyang tulog, sleep, namatay, binangungot. Tiningnan po nila, in-investigate, nakita sa kanyang ilalim ng unan, may libro na binabasa yung mama. 90 years old hanggang siya'y namatay, tuloy-tuloy ang kanyang pag-improve, tuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral. Are you with me? Sabi ko, ganyan din ako. Hanggang sa bawian ako ng buhay. Tuloy-tuloy akong mag-grow, tuloy-tuloy akong mag-improve, tuloy-tuloy kong gagawin ang assignment ko para sa Diyos. Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Number 3. Number 3 na tayo, no? Okay, so number 3, basahin natin. 1, 2, 3, go. Work is an expression of our identity in Christ and our purpose for His creation, no? So, identity natin in Christ. Ibig sabihin, ang trabaho natin, hindi yan lang praise, hindi lang po yung lugar para tayo makakain. Extension yun ng ating identity kay Kristo. Are you with me? Are you with me? Bakit tayo nagsa-cell group sa ating mga pinagtatrabahuhan? Kasi extensionan kung sino tayo. Nag-aaral tayo. Bakit tayo nag-aaral? Bakit nagsi-cell group sa Joaquin Smith? Nag-aaral ka doon. Hindi mo mapigilan kung ikaw ay anak ng Diyos, pati sa paralan mo, anak ka rin ng Diyos. Yung maraming estudyante, pag nasa bahay, anak ng Diyos. Pag nasa church, anak ng Diyos. Pag nasa school, playboy. Are you with me? Daming girlfriends, 7, sabay-sabay. Are you with me? Parang si Sinron. Nung una. Kasi feeling gwapo. Amen, mga kapatid. Amen. Pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon, mga kapatid. Hindi na talaga. Si John rin na ngayon. Hindi ka na. Hindi ko sila iniisa na, please understand. Hindi ko sila minamaliit. No? Mahalaga yan sa akin. Mga dedicated leaders natin yan. Ginagamit ko lang sila for emphasis ng aking preaching. Amen po, mga kapatid. Hindi ko yan sila minamaliit. Honestly po, hindi ko yan minamaliit. Hindi ko minamaliit ang mga tao. Kahit maliit na tao, mahalaga dapat sa tingin natin. Amen po, mga kapatid. Amen? Amen po, mga kapatid. Tama? Ang bawat tao is special and sa harapan ng Diyos. Tama po? Dapat hindi tayo kailanman magmaliit sa mga tao. Regardless ng kanilang looks, regardless ng kanilang education. Nagigets mo? Amen. Tingnan natin sa bawat tao, creation ng Lord because they were created in the image of God. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Okay, so ang work is an expression of our identity in Christ. Colossians chapter 3 verse 17 and 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Basahin natin. Colossians 1, 2, 3, go. And whatever, sige, lakas natin. 1, 2, 3, go. And whatever you do, balik mo na doon, 3:17 bro. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. 1 Corinthians 10:31, similar yung thought and truth niya doon. So whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Sa Old Testament, they work from Monday to Saturday, or they work from Sunday to Friday. And pag Saturday, doon sila nagwo-worship. Sa Old Testament kasi, ang pinaka-Sunday nila ay Saturday. Kaya nakalagay sa Bible, sa 10 Commandments, observe the Sabbath day and keep it holy. Make the Sabbath day and keep it holy. Are you with me? Kasi ang araw ng kanilang pananambahan ay Sabado. Malinaw? Malinaw po. Sa New Testament, si Jesus ay nag-resurrect ng Sunday. Kaya nilipat na mga early believers ng pananambahan Sunday para i-honor na yung kamatayan ni Jesus Christ, na pagtagumpayan niya ang kamatayan at nabuhay siya ng Sunday. So therefore, ang ating pananambahan, which has become a Sunday, ay pananambahan ng celebration for what God has done. Overcoming death with victory. Amen? Amen po, mga kapatid. Kaya nalipat siya ng Sunday. Pero sa Old Testament, ganito po siya. From Monday hanggang Saturday, o kaya sabi ko nga na, pag Sunday hanggang Friday, nagwo-work sila. And then pag Saturday ng gabi, minsan nagsisimula actually ng Friday ng gabi, nag-o-observe sila ng Sabbath. Sabi natin, Sabbath.
Ibig sabihin, gabi pala ng Friday, nagsasabat na po sila, nagpapahinga na sila, hindi sila nagtatrabaho ng gusto. Para sa buong Sabado ay ino-observe nila ang Sabat. So ibig sabihin, from Monday, sa ating sa ating lingwahe, sa ating context, from Monday hanggang Saturday, sila nagtatrabaho, pag Sunday, nagpapahinga sila. Old Testament. Pero sa New Testament, ganun pa rin. From Monday to Saturday, tayo ay nag-work, tayo pag Sunday ay nag-worship, pero nag-work pa rin. Tama po? Tama pa rin? Kasi nagluluto ka pa rin, naglilinis ka pa rin, tama po? Naghihilamos ka pa rin, tama po? Nagtututbrush, kakaya naman sa katabi mo, tama po ba mga kapatid? Are you with me? So meron pa rin element ng work. Kasi nga, dahil din dito sa verse na ito, dati medyo nakahiwala yung work sa kanilang pag-worship, pero sa New Testament, nilinaw talaga na magkasama talaga eh. Kahit anong ginagawa mo, are you with me? Are you with me? Kahit anong ginagawa mo, gawin mo yon for the glory of God. Habang ikaw naghuhugas ng plato, kumakanta ka dapat ng forever. Amen. Amen. Holy forever ang ibig kong sabihin. Amen? Amen. Tama po? Habang ikaw ay nag-aaral o habang ikaw ay naglalaba, dapat kinakanta doon, and I will make room for you. Grabe na. Amen? Tama po? Ibig sabihin po, habang nagtatrabaho ka, nag-worship ka. And everything that you do, whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. Habang nagbabiyahe ka papuntang saklit. Amen. Nagpupuri ka sa Diyos. Amen. Amen po ba mga kapatid? Habang nag-iinit ka ng tubig panggamot sa sakit ng tiyan ni Francis. Okay lang mga kapatid? Give it all to the glory of God. Sabi natin, glory of God. Okay, so ano nga po ang number 3? It's an expression of our identity in Christ. So pag tayo nagtatrabaho, expression ng ating trabaho kung sino tayo kay Kristo. So hindi tayo pwedeng patamad-tamad. Are you with me? Hindi po tinitake advantage natin yung work. Nagtatrabaho ka sa City Hall, iuwi mo yung paper clip. Ano yan? Diba? Nanakawan natin ng oras, diba? Sabi na 15 minutes yung break mo, ginagawa mong 45 minutes. Ano yan? Ibig sabihin na hindi naintindihan ng tao ang work. Tama po ba mga kapatid? Including ng mga Kristiyano. Pag naintindihan mo ito mga kapatid, ng work is part ng worship mo, siseryosohin mo ang work mo. Tama po ba mga kapatid? At huwag kang manatili sa work na hindi mo na-enjoy. Mag-transition ka. Mag-transition ka sa work mo na na-enjoy para araw-araw na-enjoy mo. Tama po ba mga kapatid? Kinukwento ko sa inyo madalas, walang nag-uutos sa akin, Pastora, magtrabaho ka dyan, Pastor, magbasa ka ng 5 libro itong araw na, walang nag-uutos sa akin yan. Senior pastor ako, walang nag-uutos sa akin. Nagigets po mga kapatid? Walang nagko-quote sa akin, walang nagsusupervise. Hindi kailangan. Because I supervise myself well. Salamat sa tatay ko, nung ako'y maliit pa lang, wala pang establish akong work habit and work ethics, tinuruan ako, chine-check ako. Are you with me? Are you with me? So dapat tayo lalo mga younger na mga parents, i-check nyo po yung mga anak nyo. I-check nyo, wag lang yung puro gadget, puro nood. Bigyan nyo ng trabaho. Are you with me? Ngayon, magrereklamo sila, balang araw, magpapasalamat sila sa inyo. Are you with me? Ang pagiging parent dapat matapang. Minsan mga parents takot sa mga anak eh. Naging parent ka pa. Are you with me po mga kapatid? Sabi mo sa tabi mo, nabuhay ka pa. Tama? So naging parents ka, nabuhay ka para hubugin ang mga anak mo. Dapat matapang ka doon. Tama? Disiplinahin mga anak. Are you with me? Paluin kung kinakailangan. Sabi ng Bible, pag hindi mo pinalo ang anak mo, you are preparing him or her sa pangit na buhay balang araw. Nagigets? Sa school ngayon, hindi na namamalo. Pero dapat sa ating tahanan, dapat namamalo. Kung wala kayong pamalo, sabihin nyo sa akin, ganyan ko kayo. Amen? Are you with me? Dapat sa atin, hindi yung parents takot sa anak. Hindi ganon. 2 years old, 3 years old, yun ang nagdidikta sa bahay. Dadaanin sa iyak. Yung nanay mo na tatay takot. Nanay ka pa. Nabuhay ka pa. Are you with me po mga kapatid? Kaya ka nga nanay at tatay, leader ka ng tahanan. 3 years old, anong alam niyan? Are you with me?
Can he discern kung anong tama at mali? Hindi niya alam. Ang gusto lang kung anong enjoy. So sino dapat mag-regulate sa kanya? Yung parents. Ang problema sa mga parents, takot. Takot sa iyak ng anak. Pambihirang patis. Anong kinabukasan ng ating mga churches? Anong kinabukasan ng ating community? Kung yung mga anak natin hindi disiplinado. Are you with me? Are you with me? Kung bakit ako matino ngayon, sapagkat meron akong tatay na disiplinaryan. Salamat sa kanya. Sa atin din natin maintindihan yan eh. Gusto natin yung sinusundan tayo ng parents at gusto natin ma-maximize ang potential. Hindi nagmamatch yan. Ang nagmamatch, parents na marunong magdisiplina, anak na sumusunod, balang araw may maganda kang kinabukasan. Are you with me? Tama? Sa atin, minsan nandito, hinahabol natin yung mga mentors, yun po ang purpose. Parang second parent tayo, no? Tinuturuan din, hino-hold accountable. Alam nyo, minsan pahirapan pagdating sa mentor eh. Kasi yung mga parents, hindi sila tinuruan. Hindi tinuruan mag-submit, hindi tinuruan na kinokorek. Kapag kinokorek mo ngayon, nahihirapan, nagbabackslide. Are you with me? Kinuran mo isang araw, nag-backslide ng 3 linggo. Amen, mga kapatid. Are you following? Are you following po, mga kapatid? Mahalin natin ang work. Because work is a blessing. Doon sa sinabi kong research, nung hindi na itong mga tao na ito nagtatrabaho, dati rin pagtrabaho, gising pa lang maaga, pupunta sa work, nagmamadali pa eh. Ibig sabihin may purpose sila. Tama po ba mga kapatid? Malinaw because yung kanilang talents and gifts na gagamit para sa purpose ng kumpanya. Nung wala na silang work, nung hindi nagtatrabaho, wala nang gising ng umaga. Wala nang pagmamadali. Bakit? Hindi na sila kailangan. So dahil hindi na sila kailangan, namatay ng maaga. Malinaw po? Malinaw? So kung hindi tayong nagtatrabaho at wala tayong trabaho, walang kwenta buhay natin. Are you with me? Hindi po talaga ako fan ng retirement. Gusto ko rin po minsan nagta-travel. I love minsan travel saka yung mga sceneries. Pero hindi talaga mag-gets na magta-travel ka, wala kang gagawin. Sabi mo sa tabi mo, come on. Patulog-tulog ka na lang. Walang fulfillment doon. Are you with me? Are you with me? Magte-35 years na po yata akong pastor. Paminsan-minsan lang po ako nagbabakasyon, mga 1 week, 2 weeks, ganyan. Pag nagbabakasyon pa ako, nagre-reklamo si Aya, nagdadala po ako ng mga libro. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Sabi niya, pati ba naman bakasyon, nagla-library ka? Normal. Are you with me? Are you with me? Hindi ko ma-separate yung bakasyon at saka yung pagtatrabaho. Dapat hindi na-separate. That's who we are. Nagigets po mga kapatid? Amen. Amen. Alam niyo po, pag ang trabaho ninyo according sa inyong passion, magtatagumpay talaga kayo eh. Ito, facts. Sabi natin facts. According po sa studies, ang 8-hour work, ilan? 8 is just to survive. Ano po yun? 8-hour work is just to, ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka alas 8 hanggang 5 o'clock, yung trabaho mo na yun, pangkain mo lang yun, pang-survive mo lang yun. Kung gusto mong umangat sa trabaho mo, hindi 8 hours ang tingin mo dapat sa trabaho. Mag 10 hours ka, mag 12 hours ka, nagigets po mga kapatid? Mag-overtime ka, ibig sabihin, para umangat ang iyong level. Pero kung 8 hours lang ang trabaho mo, pang-survive lang yan. Pangkain lang yan, pang-araw-araw lang pagkain. Nagigets? Are you with me? Unfortunately, yun po yung pananaw ng iba. Sa trabaho lang. Pag nakakita ng trabaho, para bang, sapat na. Hindi na pinag-uunlad yung trabaho. Pwede ka magsimula ng trabaho, janitor. Alam niyo po ba, ang una kong trabaho, janitor? Sa beer house pa. Are you with me? Nakikita pa ko doon, mga napkin ng, mga prosti ng Pwede magsimula ng ganyan. Pero hindi ka magtatapos ng ganyan. Are you with me po mga kapatid? Amen? Amen? Mahalin po natin ang ating work. Nagigets? At dapat ang work expression natin ng ating identity. Ibig sabihin kung ano ka, sino ka, ano ang passion mo, yun dapat ang work mo. Pag hindi yun ang work mo, mag-transition. Amen po ba mga kapatid?
Amen. Tapos mag-aaral. Continuous improving. Hindi mo alam itong bagay na ito, pag-aralan mo. Hindi mo alam itong work nito, pag-aralan mo. That's why I love about home office. Kasi every week, every day, may scaling up. Upskilling ang tawag namin. Ibig sabihin na ini-improve nila. Dati isa lang ang skills, ngayon may konti, 2 na. May konti, 3 na. Walang katapusan na improvements. Amen po ba mga kapatid? Dapat ganyan ang mindset natin. Are you with me? Okay lang kayo? So 8 hours to survive. So ibig sabihin pag nagtatrabaho ka, parang proud na proud, may trabaho na ako. Pang-survive mo lang yan. Dapat hanapin mo yung work according sa passion para sa ganon, mahal na mahal mo yung work. Tama? Hindi yung ang mindset buti alas 5 na, madali ka lang umuwi. Tang-tang, pag na-enjoy mo yung work mo, hindi mo napapansin yung oras. Are you with me? Ay, alas 9 na pala ng gabi. Amen po mga kapatid. Alas 5 ba dapat uuwi ka? Alas 9. Okay. Kasi you enjoy your work so much. Malinaw po ba yun mga kapatid? At pag na-enjoy mo yung work, ang work mo, it's not a burden. It's a joy. Araw-araw kung pupunta, na mahal mo, gustong-gusto mo. So pinag-iigihan mo kasi na-enjoy mo. Ang bagay na na-enjoy mo, pinag-iigihan mo. Tama po? Tama? Ang bagay na na-enjoy mo, pinag-iigihan mo. Ang bagay na hindi mo na-enjoy, hindi mo pinag-iigihan. So susi, find the work na na-enjoy mo. Gets? Amen. Dapat ang pag-amen, nag-enjoy nyo rin. Amen. Lugi ako kasi na-enjoy ko ang preaching, ang pag-amen, di nyo na-enjoy. Lugi ako. Amen mga kapatid. O, kita nyo, hindi na naman. Amen. Okay, sabi mo sa katabi mo, ayusin mo. Anong number na ako? Number 4. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go. Work gives us joy, fulfillment, and satisfaction. Ito dapat ang description ng ating trabaho. O kung hindi ngayon, ito yung goal nyo. Na yung work na yung gagampanan, ma-enjoy mo dapat. Are you with me? Are you with me? Pag-iising mo sa waga. I got to work at the home office. Amen, mga kapatid. Kahit nauubusan ng pagkain doon sa ref. Amen. Because you love your work. Amen po, mga kapatid. Tama po? Tama? Alam mo kung anong picture noon? Ang taong nag-enjoy ng work, pagkagising, excited doon, nag-aayos, no? Tama? Then pupunta sa trabaho. Pagdating sa trabaho, babatiin ng lahat. Good morning everyone. Tama po ba, mga kapatid? Tama po? Kasi na-enjoy niya Kung ini-enjoy niya sarili niya, enjoy niya ang kapaligiran. Tama po? Pag na-enjoy ang kapaligiran, na-enjoy yung mga tao sa kapaligiran. Hindi ganyan ang picture ng mga companies. Pahirapan yan, mag-a-alarm pa Tama po? Ibig sabihin, pipilitin pa siyang relo na gumising. Yun mga ibig sabihin ng alarm. Pag na-enjoy mo yung work mo, nagiging automatic na pati yung paggising mo. Are you with me? Bakit automatic yung paggising? Kasi pati yung pagtulog mo, tinatansya mo. Anong oras ka magigising? Alas 6. Anong oras ka dapat matutulog? Alas 8, tulog ka. Kinikwenta mo rin yan. Tama po ba mga kapatid? Dahil nakikwenta mo yung oras ng pagtulog mo, automatic yung paggising mo. Tama po? Tama po. Yung iba hindi kinikwenta. Tama kasi nga burden yung trabaho, kakanood ng Netflix para ma-relax. So kinabukasan, natutulog ng alas 12, alauna ng madaling araw, gigisingin ng relo. So masama ang loob. Tama? At magkakape para magising. So dahil mindset niya masama ang loob, ginising ng relo, tama po? Nakasimangot yan, pipila ng jeep sa Tamawan, amen? Amen, masama loob, dahil mahabang pila, pagdating sa trabaho, nakasimangot yan. Tama? Walang bati-batian. Masama ang tingin sa mga kasamahan. Are you with me? Bakit masama? Masama loob niya sa sarili niya Alam niyo po, ang ating relasyon sa ibang tao na maganda, may kinalaman yan sa maganda mong pananaw sa sarili. Kung fulfilled ka sa sarili mo, you are enjoying your life, automatically you enjoying other people. Are you with me? And you are a blessing to other people because you enjoy your life. Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Okay, Luke chapter 19, verse 17. Ito po,
Binigyan ni Lord ng gifts. Sabi natin gifts and talents. Sabi natin gifts, talents. So binigyan ni Lord yung 3 tao, no? So binigay niya sa isa 5 gifts. At nung natapos na, ang binigay sa kanya ay nag-multiply yung gifts. So ito yung sabi ni Lord, words of commendation. Basahin natin. Malakas. 1, 2, 3, go. Well done, my good servant. His master replied, because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. I want you to notice the word 10 cities. Words, 10 cities. Sabi natin, 10 cities. Sabi ni Lord sa servant niya, dahil tapat ka doon sa binigay kong pera, tapat ka sa binigay kong katalinuhan sa'yo, minultiply mo, nag-cell group ka sa Joaquin Smith, amen? Pumunta ka pa ng Rojas. Are you with me? Rojas National High School, Pastor. Hindi, Rojas City. Amen. Rojas National High School. Pumunta ka pa ng Rojas para mag-cell group, nag-disciple ka ma. Nung binigay kong konti sa iyo, minultiply mo, minamaximize mo. Kaya sabi niya, pagdating natin sa langit, ang ipapagawa ko sa iyo doon, 10 syudad. Imagine nyo, 10 Baguio City. Baguio City, Dagupan City, Davao City, Iloilo City, Rojas City. Imagine nyo, 10 city ang responsibilidad mo sa langit. Nagigets? Kasi tapat siya doon sa maliit na binigay sa kanya, Lord. Ito ang gusto kong iparating sa inyo. Hanggang sa langit for eternity, nagtatrabaho tayo. Amen? Hindi na malamang hindi na tayo nagtatrabaho doon sa home office. Tama? Nagtatrabaho na lang tayo sa mga office of the home. Amen? Bago yan. Hindi ba? Ang point ko is this. Hindi na natin kinakailangan mag-farm kasi si Lord nang bahala sa ating pagkain. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Hindi natin kung kinakailangan magtrabaho kamukha ng ginagawa natin ngayon sapagkat supplied na ang ating buhay is eternity na. Ibig sabihin po mga kapatid, solved na po yun. Pero may trabaho pa rin gagawin. Are you with me? Are you with me? Anong trabaho gagawin? Magiging in charge ka. So yung iba, in charge siguro ng 10 barangay. Tama po ba mga kapatid? Yung iba siguro 5 barangay, 5 sityo. Pero ito, dahil tapat siya, 10 syudad ang binigay sa kanya. Ibig sabihin, pati sa langit, nagtatrabaho pa rin ang tao. Tama po? Because ang trabaho is not a curse. It's a blessing. Amen. Ang trabaho, part ng ating paglilingkod kay Lord, part ng ating pag-enjoy ng ating buhay kay Lord. Amen? Amen. Sige po, palakman po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat at nandito na si Bethel. Ibig sabihin, pag umakyat si Bethel, signal po yun na tumayo na tayong lahat. Amen? Next week po sa ating harvest, hindi na po ako magtuturo about, katapusan ko po itong preaching about of course, iba na po yung aking topic sa ating, sa ating harvest sa next Sunday, no? Pero gusto ko po talagang i-emphasize, no, na ang trabaho natin, dapat hindi siya burden, eh. Tama po ba mga kapatid? Dapat joy siya. Amen? Ang ating work, expression ng ating paglilingkod kay Lord, at ang ating giftedness na binigay ni Lord sa atin. Nakalagay sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. No? Ang marami pong tao dito sa Pilipinas, hindi po comprehensive ang pananaw natin ng mga bagay. Parang hinihiwa-hiwalay po natin. No? Iba yung trabaho, iba yung worship. Pero sa Bible hindi ganon, magkadugtong. Trabaho and worship, family, relationship, go together. Amen? Amen. Gusto ko pong i-emphasize na lagyan po natin ang trabaho natin ng faith. Sabi natin faith. Dinala tayo ni Lord sa ating trabaho at dadalhin tayo pa sa mga trabaho pagdadalhan pa ni Lord sa atin. Kasi gagamitin tayo ni Lord doon sa trabaho. Amen po mga kapatid? Kaya yung sinishare ni Nessa, walang doubt sa aking mind na yung ating trabaho dito, company sa atin, home office dito sa church, gagamitin ni Lord ng matindihan yan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. Pero ang point ko is this,
Saan ka man magtatrabaho, dadalhin mo ang presensya ng Diyos. Dadalhin mo ang layunin ng Diyos. Tama po mga kapatid? Amen? Amen? So gusto ko po na isama po natin si Lord at yung faith natin kay Lord, saan man tayo dadalhin ni Lord. At mas maganda na may vision tayo para kay Lord, saan man tayo nagtatrabaho. Amen po mga kapatid? Amen? At least alam ko yung vision ni Attorney Jonah sa kanyang pagtatrabaho. Barang araw magtatayo siya ng sarili niyang firm. Amen po ba mga kapatid? Amen. Tama po? Tutulong ng mas maraming taong inaapi. Malinaw. Tama po ba mga kapatid? Dali natin yung purpose ng Lord sa ating mga trabaho. Amen? Kasi pag ginawa po natin yon, pinofulfill po natin yung purpose ni Lord ng paglikha ng trabaho at paggawa sa atin. Lagyan po natin ng faith yung atin pong work. Amen? Faith, because faith without work is dead. Huwag lang tayo magtrabaho. Marami yung tao kasi na-analyze lang buhay-buhay nila based lang sa kanilang nakikita. Alam mo, pag ang buhay natin, ina-analyze lang natin ang mga bagay-bagay sa ating nakikita, based sa nakikita natin, maliit lang masyado ang magagawa natin. Pero kung lagi nating nilalagyan ng faith ang ating ginagawa, malaki ang po ang gagawin ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Amen po mga kapatid? Amen? So gusto ko po na mag-dream po tayo ng mga bagay na hindi natin basta-basta nakikita. Amen? Amen po mga kapatid? Yung para bang hindi kaya. Yung bagay na hindi mo kaya, ibig sabihin mananampalataya ka, ikaw at plus si Lord, malaki ang magagawa nyo. Amen po? Kung ikaw lang at ikaw, walang masyadong magagawa. Gusto ko po yung story ni Elijah. Sabi ni Lord sa kanya, pumunta ka sa Zarephath at may inihanda ko akong balo doon na mag-feed sa'yo. Sumunta siya ng Zarephath at nakita niya po yung balo. Sabi niya, Madam, pwede bang makahingi ng tubig? Sabi niya, by all means. Saglit lang. Dadalhin kita ng tubig. And sabi niya, by the way, tuloy mo na rin, samahan mo na rin ng pagkain. Tumigil po yung yung balong babae. Sabi niya, nung unang panahon sa Bible, ang pinakamahirap ay yung mga balo. Kasi pag balo ka sa Israel during that time, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Kung hindi ka pwedeng magtrabaho, wala kang pera, ibig sabihin. Kaya pinakahirap sa kanila, mga balo nung Old Testament sa Israel, nagbibeg sila, nagpapalimos kasi wala silang source of income. Therefore, ang mga balo sa Old Testament, sila ang pinakamahirap na mga tao. Sabi ng balo kay Prophet Elijah, sabi niya, teka lang, may ka na pagkain. Hindi mo yata alam na tagutom dito sa lugar na ito. At itong pagkain na aming nandito sa akin, ay kasya lang ito sa akin at sa aking anak, nag-iisang anak. Ito, lulutuin ko lang ito para sa amin mamaya, tapos wala na kaming makain. Kakainan naman, tapos antayin na lang namin yung aming kamatayan. Sabi ni Prophet Elijah sa kanya, sige lang, gawin mo, lutuin mo. Lutuin mo kamukha ng sinabi mo, lutuan mo ang sarili mo at anak, pero unahin mo muna ako. Ibisin yung dalawa niyang cake, sa halip na silang dalawa tag-iisa, ibigay yung isa kay Prophet Elijah, tama? At yung isa pagatian nila ng anak. Siguro naman kung inanalyze niya based sa kanyang logic, teka lang, kasya na lang sa amin tong dalawa, kukuhanin mo pa. Are you with me? Kung logic yung pinairal, ganun ang magiging pananaw niya. Kaso lang buti na lang, hindi logic ang pinairal. Faith ang pinairal. Are you with me? Are you with me? O sige, sabi niya, saglit lang. So nagluto po doon sa home office. Amen? Nagluto ng cake. At pagkaluto, binigyan si Prophet Elijah. And sabi ng Diyos, hindi ka magkukulang. Hindi ka pagkukulangin. And true to the word of the Lord, yung balong babae, hindi naubusan ng mantika. O kaya oil. Are you with me? Hindi rin naubusan ng, Flour, yes, flour. Okay. Yung problema, sabihin ko sana yung pag-pronounce, hindi yung tenga ko magpa-problema. Flour, yes. Hindi naubusan ng flour, hindi naubusan ng mantika. According to the word of the Lord. Ilang taon? Hindi 7 months. Hindi 7 weeks. 7 years.
7 years hindi mauubusan yung mantika. Sa bahay namin, 7 days, ubos na eh. Amen? 7 years, hindi naubos. Flour at mantika hindi naubos. According to the word of the Lord. Bakit? In-exercise niya yung faith niya. Ibig sabihin, pag in-exercise natin ang ating faith, sa linya ng ating trabaho, habang ang ali ay nagtatrabaho, may gagamitin ni Lord yung ating faith at mag-i-increase yung ating trabaho at may mangyayari sa ating trabaho. Amen po mga kapatid? Amen? Pwede bang palakpan po natin si Lord? Yes. So today, kayong mga estudyante, I want you to think ahead of time. Dapat ang inyong trabaho in line sa inyong giftedness and passion. Malinaw po ba yun mga kapatid? And I hope and I pray that I have made a case na kung saan from now on, tanggalin nyo na sa isipin nyo yung retirement. Na at 60 years old, pupunta ka na ng Bahamas. Ang problema, pagbalik mo rito, wala ka na uling pera. Are you with me? Nagigets? Lagay natin sa isip natin habang buhay tayo magtatrabaho. Because ang trabaho is enjoyment. Amen. Expression ng ating identity in Christ. Tayo naman po na may mga nasa professional na, may mga asawa niya, dagdagan po natin itong thinking na ito, na ang work is not a burden. Huwag mo nating approach ang trabaho natin na bigat na bigat. Dapat magaang lang. Are you with me? Are you with me? Kung hindi magaan sa iyong trabaho, mag-pray ka kay Lord. Lord, bigyan mo, ilagay mo ako sa work na kung saan it's an expression of my giftedness and my identity in you. Yung papasok ako sa trabaho na nag-i-enjoy ako. Pasipol-sipol. Tama? Mali yung aking sipol. Di ba? Pasipol-sipol, lagi kang masaya. Dahil masaya ka, fulfilled ka sa buhay mo, nagdudulot ka ng saya sa ibang mga tao. Amen po, mga kapatid? Amen? Amen? Okay, so bago po nga mag-pray, kantahin mo natin tong chorus na ito. And I will make room for you. Sundan nyo na lang. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, to do whatever you want to do whatever you want to. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Lord, according to our prayers, Panginoon, we want you, Lord, to make room for you sa aming buhay, sa aming family, sa aming work. Lord, we want na yung aming work will be an expression of our gratefulness to you, expression of our identity in you. Yung dineposito nyo, Lord, na giftedness and talent sa aming buhay, ilalabas po namin yon kung anumang work na aming gagampanan. And Lord, mag-glorify po namin kayo, mapufulfill po namin ang aming at ang inyong purpose dahil po sa aming trabaho. Lord, today, help us, O God, to change our minds. Nang aming mind from now on, we will go and approach our work with a sense of anticipation. Yung pupunta kami ng aming trabaho na excited lagi. Hindi po namin inaalintana yung sobrang oras ng pagtatrabaho sapagkat enjoy na enjoy kami sa aming trabaho. At yung iba sa amin, Lord, hindi po namin na-enjoy yung aming trabaho. We will pray for work na kung saan it will be in line with our passion. It will be in line with our giftedness. At dalangin po namin, Lord, kung ang aming work today ay hindi po in line sa aming giftedness, we will transition ourselves, Panginoon, na magkaroon ng transition sa buhay namin, na mapunta sa work na kung saan na-enjoy po namin, Lord, ang aming pong pagtatrabaho because our work will be a blessing to you and to other people, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa mga estudyante na narito that they will set their hearts in a work, Panginoon, na kung saan they will be able, Lord, to worship you, to honor you, and to extend, Lord, yung inyong gawain, Panginoon, wherever our work is. Nag-aaral kami, dinadala din po namin, Lord, ang worship sa inyo, sapagkat alam po namin, Lord, ang aming pag-aaral, ang aming pagtatrabaho at ang aming pag-worship sa inyo ay magkakasama.
Lord, dalangin po namin, Lord, tulungan niyo kami mga parents, mga young professionals from now on, na mahalin po namin yung aming work at ituro po namin sa aming mga anak yung tamang view ng work, Panginoon, that there is no retirement. Ng aming trabaho is not a job, kundi Lord, yung aming trabaho is a work that you designed sa amin pong buhay, Panginoon. And dalangin po namin, Lord, that we will enjoy, Panginoon, yung aming work every day. And I pray, Lord, na ang aming trabaho, Lord, magiging blessing, Panginoon, sa maraming tao, Panginoon. Magiging blessing po, Lord, sa maraming pang tao wala pa po sa inyo. Lord, today I pray na kayo po, Lord, ang managana sa aming mga trabaho. I-bless niyo, Lord, yung aming work of our hands. I-bless niyo, Lord, yung work namin, yung businesses po namin, Lord. Kumita po ito ng mas maayos para magiging blessing kami sa maraming tao, Lord God. We would like to honor you, Panginoon. We bless you, Father. Baba na po natin ang ating mga kamay. Maybe you have come here as a guest. Pumunta siguro kayo rito bilang bisita. And siguro iniisip nyo rin, tama ka, Pastor, gusto ko yung aking work magiging expression ng aking paglilingkod kay Lord. At gusto ko pong sabihin sa atin na yung ating work may enjoy po natin pag nandun si Lord sa ating pong buhay at sa ating pong puso. Are you with me? Tama, ang una po talagang dapat gagawin natin yung ating personal na relasyon kay Lord. Kasi without personal relationship kay Lord, yung ginagawa po natin na trabaho, mahirap po nating ma-enjoy. Kasi siyang nagbibigay ng meaning and enjoyment ng ating pong buhay. So today, if you want to receive Jesus as your Lord and Savior, hindi pa po niyo siya tinanggap, I want to encourage you to make Him the Lord of your life. Anong ibig sabihin nun po, ginawa natin, tinanggap si Lord bilang Panginoon tagapagligtas. Ang ibig sabihin nun, maghahari siya from now on. Ililid niya tayo sa work natin that we will enjoy. No? Ililid niya tayo sa mga decision na kung saan will glorify His name. But ang pinaka-importanting decision is to make Him the Lord of your life or our life. So kung hindi pa po niya siya tinanggap, why don't you receive Him today as your Lord and Savior? Because I'd like to pray for you. So mamayang konti, bibilang ko ng 3. Pagbilang ko ng 3, kung kayo hindi pa po ninyo si Lord tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong buhay, I hope and I pray na bago matapos itong service na ito natin, you would consider really making Jesus the Lord of your life. It's not about accepting or joining religion. It's about having Jesus as your Father, having a relationship with God as your Savior. Kung may relasyon tayo kay Lord, mag-aaral tayo, kasama natin si Lord. Magtatrabaho tayo, kasama natin si Lord. Conduct tayo ng ating ginagawa araw-araw na kasama natin si Lord. Magkakaproblema po tayo, tutulungan tayo ni Lord, bigyan tayo ng wisdom and counsel sa Kanya. Meron tayong assistance, meron tayong katuwang sa ating buhay, and that is the Lord sa ating pong buhay. So pagbilang ko po ng 3, kung kayo po ay bisita at hindi pa po ninyo si Lord tinanggap bilang pagkakapagligtas at gusto niyo siyang tanggapin ngayon, gusto ko pong itaas niyo po ang inyong kanang kamay para pag nakita ko po, ipag-pray ko po kayo. Okay lang po ba yon? Okay, bilang na po ako ngayon. 1, 2, 3. 3. Yes. Thank you. 3. Yes, talaga. Very good. Lakasan mo natin. Klapak. Yes. Okay, thank you very much. Okay, so as I promised, ipag-pray ko sila. So pag-pray ko sila, mayang konti, papuntahin ko sila rito nandito sa harapan para mag-pray ko sila. At hindi lang sila papuntahin din po natin ang mga first time or second time guest natin, no? Kahit di sila nagtaas ng kamay, kahit di sila, para isama ko na sa pag-prayer. I hope na okay lang po yun sa atin. Okay po ba yan? Okay, so marami pong salamat. Sige po, yung mga tumanggap kay Lord, huwag kailang pumunta mag-isa. Sasamahan kayo ng mga nag-invite sa inyo, mga kaibigan nyo po. Okay po ba yan? So pwede po nating samahan ang ating pong kaibigan. Palakpan po natin si Lord. At ang mga first time and second time guest na rin, samahan na rin po natin. No? Thank you very much. No? Okay. Thank you, Nanay. Thank you. Bro, thank you. Okay, so pag-pray ko kayo bago tayo magtapos, no? Bago kayo pag-pray, gusto pang pag-pray natin itong panalangin natin kay Lord bilang personal na si Lord mag-ari sa ating buhay. Okay lang kayo yon? Okay, so sige, sundan niyo ako sa panalangin, no? Sabihin natin kay Lord, Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso para kayo ay papasukin at maghari sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Patawarin niyo po ako at hugasan sa lahat ng aking mga kasalanan. And Lord, dalangin ko po na tulungan niyo po akong lumago at maglingkod sa inyo.
Gusto ko pong ibahagi kayo sa aking mga kaibigan, aking mga kamag-anak, para sila din, Lord, makilala kayo ng lubusan bilang Panginoon tagapagligtas. Gamitin niyo po ang aking buhay hanggang gaano po ito katagal para mangyari ang inyong kalooban sa ibang mga tao. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you, Father. Thank you, Lord, sa mga kaibigan po namin who have accepted you as the Lord and Savior. Maghari po kayo sa kanilang puso at sa kanilang buhay as you promised. At gabayan niyo po, Lord, ang kanilang buhay, ang kanilang desisyon, ang kanilang pamilya, ang kanilang pagtatrabaho, ang kanilang pag-aaral. Tulungan niyo pong lumago ang kanilang espiritual na pamumuhay para, Lord, sila ay patuloy, Panginoon, na mangarap ng malaki sapagat kasama na po nila kayo sa kanilang buhay. Tutulungan niyo po silang magkaroon ng mga kaibigan o kaya mga mentor na tutulong sa kanilang paglago para sa ganun magamit ang kanilang buhay at kalakasan sa paglilingkod sa inyo. Maraming pong salamat. As we dismiss, Lord, from this place, we pray, Lord, na during our huddle, ma-emphasize pa po namin sa amin lahat yung consolidation at kung paano namin magamit ang buhay ng bawat isa sa amin pong paglilingkod sa inyo. Salamat sa mga leaders, salamat sa mga networks, salamat sa mga teams na narito. I-bless you po, Lord, ang sama-sama naming consolidation for the glory of your name. We pray that you will bless each one of us, Panginoon, sa araw na ito, sa service na ito, Lord, as we depart from this place after ng aming huddle. In Jesus' name we pray, Amen.